Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Ang ating teksto po ay mula po sa John 10. So, babasahin po natin 1 to 18. Sabi doon, "Very truly I tell you, Pharisee, anyone does not enter sheep pen by the gate, that climbs in some other way. In the thief and robber, versus the one who enter by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opened the gates for him, and the sheep listened to his voice. He called his own sheep by name and leads them out. When he brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. But they never follow strangers. In fact, they will run away from him because they do not recognize the stranger's voice." Jesus used his figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling. So sinasabi dito ni Jesus Christ yung patungkol sa hirelings tsaka yung totoong pastol no ng mga tupa. So pag-uusapan natin si Jesus ang good shepherd. So para to talaga sa mga Pharisee no, isa about figure of speech no sa mga Pariseo. Kaya sinabi ni Jesus Christ no, sa verse 7, "Therefore Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who come before me, thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enter through me will be saved. They will come in and come out, find pastures." Sabi niya, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Kasi yung hirelings, bayaran lang silang pastol, na pwede nilang pabayaan, pwede nilang hindi alagaan yung mga tupa. Pero tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, sabi niya, verse 11, "I am the good shepherd." Si Jesus ang mabuting pastol. Lalong-lalo na po sa buhay natin, ang Panginoon ang mabuting pastol sa buhay natin. Sabi niya, "The good shepherd laid down his life for the sheep." Ang totoong shepherd, binibigay ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Hindi niya pinapabayaan. And verse 12, "The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So what he see, the wolf coming, he abandoned the sheep and runs away." Diba kapag dumating na yung wolf o mga predator ng mga sheep na to, papabayaan lang to ng hired hand or hirelings na servants. So verse 13. "So the man runs away because he hired hand and cares nothing for the sheep." So dahil nga hired hand lang siya o hindi siya totoong pastol, papabayaan niya yung mga sheep. Hindi niya poprotektahan laban sa mga ah, predator, no? So verse 14, sabi niya, "I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep knows me." Sabi niya, kilala ko ang aking tupa at kilala din ako ng aking tupa. Sabi niya, "The shepherd listen to his voice. Just as his father knows me, I know the Father and lay down my life for the sheep. I have other sheep that not of his pen. I must bring them also. They will listen to my voice. There shall be one flock, one shepherd. The reason my Father loves me is they lay down my life. Only take it up again. No one take it from me. I lay down my accord and authority to lay down, authority to take it up again. This command I received from my Father." So makikita natin dito no, ang tunay na shepherd, he lays down his life for the sheep. 'Di ba? Binibigay niya yung buhay niya para sa kanyang mga tupa. Tayo po ba no, maging katulad ng Panginoon na kaya natin ibigay ang ating buhay, oras no sa mga taong gusto ng Panginoon, marahil akayin natin, marahil pamilya natin, marahil kaibigan natin, binigay na maaari nating ibigay ang ating buhay para po sa kanila. So sabi niya, "I know my sheep and my sheep knows me." No, kilala dapat natin ang ating pastor. Si Jesus Christ ang source ng buhay ng lahat. At ang Panginoon ang tunay nating pastor. Sabi niya, He listened to our voice. He listened to us. Ang tunay na sheep, He listened to the shepherd voice, hindi sa mga strangers. 'Di ba? Katulad ng napapanahon ngayon, no, napapanahon po ng
Sa panahon po natin ngayon, marami pong mga nag-a-arise sa mga false teacher. Protektahan po natin ang ating isipan, no, laban sa mga maling katuruan o mga lies ng kaaway sa mundong ito. No, lalong-lalo na kung ikaw ay leader, ikaw ay pastor, no, protektahan mo yung mga tupa mo sa mga maling teaching na kumakalat. Kasi in ancient times, wolf is going to village, no, to to deceive, 'di ba? Deceive the believers. No, panahon ni Pablo, panahon ng mga apostol, no, and even today, no, nag-a-arise ang napakaraming false teaching, no. Hindi lang po dito sa di lang mga kulto, even sa social media, streamings natin, na kumakalat na yung mga tao na nakikinig sa mga teaching na alam natin na hindi hindi talaga ayon sa salita ng Diyos o nililigaw nila yung mga tao, no, sa mga maling paniniwala. So importante po na mahalaga na malaman natin na si Jesus ang ating pastor. So maging disipulo tayo ng Panginoon, 'di ba? Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating kalimutan na manalangin, huwag nating kalimutan protektahan. Kung tayo man ay leader, protektahan natin ang mga nasasakupan natin. At maraming marami pong salamat na tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ngayong umaga na to. Salamat, Lord, sa maiksing paalala, Panginoon, na ikaw ang aming pastol, no, na hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago. Panginoon, kaya mong ibigay ang buhay mo, Panginoon, para sa amin. Thank you, Lord, for saving us, Lord God. Thank you for laying your life. Lay down your life for us, Lord God. Lord, as a humankind, Panginoon. Salamat, Lord, for forgive our sins. Thank you for the cross. Thank you for salvation, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na maging mabuting pastol kami, hindi lang sa simbahan, sa aming pamilya, sa aming komunidad, Panginoon, at sa mga taong nakakapaligid po sa amin, at sa mga taong pinagkatiwala mo po sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat kung bless ka sa maiksing sharing natin. Pwede mo pong i-share sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, para magdala ng pagpapala. Maraming pong salamat at lagi nating tandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless everyone.